Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, handangang makipagtulungan ng Philippine National Police sa ikinakasang impartial inquiry ng Commission on Human Rights o CHR kasunod na umano'y irregularidad sa aksyon ng mga parak sa rally kontra korupsyon ito nga 21 ng Setyembre. Pero ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa sila natatanggap na formal na imbitasyon mula sa CHR. Sa kabila nito, kinikilala umano ng PNP ang mandato ng komisyon na magsagawa ng isang independent na investigasyon. Nauna nang sinabi ng pambansang pulisya na makakasuhan ang mga nanggulo at naaresto nitong araw ng Linggo. Pumalagbing si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa akusasyon ng police brutality at sa halip ay iginiit na daang mga tauhan pa nga nito ang nasaktan o nasugatan. Umabot sa 216 na individual ang naaresto kung saan 89 ang minor de edad. Sinasabing bilang ng minors, 65 ang edad 15 hanggang 17 anyos, habang 24 naman ang mga bata edad 14 pababa. Ito si Edniel Parosa. Edniel, Para sa DZRH. Lakay. kasama sa mga imbestiga yung sinasabing mga financiers, ayan, at mga nag-udyok sa mga nanggulo. Dalawang anggulo lakay ang inimbestigahan ngayon ng PNP. Yung una nga yung binabanggit ni Yorme. Secretary John Vic Remulla. John Vic. Na may financier nga na 3,000 raw kada tao sa panayam ng DZRH. Pangalawa lakay yung binabanggit ni Yorme Isko Moreno na allegedly may dating politician ang nasa likod nitong pagpapagalaw sa binabanggit niyang rioters o mga kabataang nanggulo nitong araw ng Linggo lakay. Ayan, kanina na-interview ni Kong Angelo Palmone si dating Congressman Harry Amping. Ayan, itinatanggi yung mga insinuation na baka daw siya kasama. Ayan, narinig ko rin siya, pati si Ate Nito Pasio. Ayan, Pasio, lakay, sila nga daw ang sumasaway dun sa mga yung mga nanghiikait na manggulo. Ayan, yung mga nakaitim. Oo, lakay. Pero alam mo, magandang anggulo rin lakay yung interview mo noong nakaraan kay Defense Secretary Gibo Teodoro dahil yung watawat na ginamit ng ilan sa mga rallyista na gumamit ng logo lakay ng anime na One Piece. Yung One Piece. One Piece. O yung bungo na may kalansay ay nakita rin lakay doon sa mga rally sa Nepal at Indonesia itong mga nagdaang mga linggo. At sa ngayon, kabilang yan doon sa mga sabi nga ng security officials, dapat pang mabantayan sa mga sunod na pagkakataon. Ayan. Kung gumagamit pa sila ng One Piece, dapat 2-piece chicken na lang. Mabubusog pa tayo. Iba naman yun. Pero ito nga yun yung sa anime yan, lakay na One Japanese Piece. anime pala yan. Yes. Buti mo lang sana kung si Johnny Depp ang nilagay dyan. Sikat kasi yan lakay, yung One Piece. Pagtapos nga ng interview mo kay Secretary Gibo, ang daming nagalit ng mga anime fans. Ganun ba? Social media dahil nadamay raw ang One Piece. Pero may mga video nga doon sa Nepal at Indonesia na kasama yung same logo doon sa mga ginagamit sa mga marasting nagrally. Parang mga nagdaang mga linggo. Parang nagiging international symbol na ng sign of protest at para sa justisya. Justice. Correct, lakay. At saka lumalabas lakay na yung hikayatan ba o yung pinakapagpaplano ay talagang through internet o social media. At doon na sinasagawa ng mga kabataan yung kanilang pagkikayat sa isa't isa. Okay nga, Rod. Teka muna, anong latest nga pala? Nasaan na yung mga hinuli? May mga pinakawalan na ba? Kasi may mga nagrarally pa nung kahapon, ha? Napalayaan na rin yung mga hinuli, ayan, mga ganyan. Nasaan na sila? Nakasuhan na ba sila? Wala pang update lakay kung nakasuhan na. Pero syempre kapag minor, may dadaan ng procedures yan lakay kagaya nung dapat may witness ng DSWD. DSWD yan. Kanilang pagproseso. Kaya malalaman natin lakay doon sa update ng Philippine National Police. Dahil hanggang kahapon, ang binabagit pa lamang nila is yung numbers ng mga tao o yung mga naaresto at tiniyak naman nila na airtight daw yung isasampang laban doon sa mga nahuli. Ayan, kumusta ang mga taga-Campo Aguinaldo? Ayan, taga-Campo Bonifacio. Ayan, kumusta ating mga kasundaluhan? Kasi sa mga nakita natin ngayon, parang nakadismaya. Ayan, sa Senado, sa Kongreso, ayan, ano ba naman ito? Ayan, so tahimik ba? Kumusta ating mga sundalo?
Lakay, kausap natin kahapon si AFP spokesperson at kanila public affairs chief din sa bahagi naman ng PAO sa AFP at kanilang termino Lakay na ginagamit, alam mo, intact pa rin ang internal situation sa Camp Aguinaldo. Ayan. Kasunod nga nitong rally, nag-rally nitong September 21 din, dyan sa Gate 4 ng AFP headquarters. Bagamat kinumpirma nila slightly Lakay na nakamit pala nitong grupo ng former soldiers, itong si General Bronner, para sa isang meeting. Pero ang sinasabi ng AFP Lakay, ang meeting naman na ito ay para lamang doon sa pag-secure ng permit o ng, kumbaga inilatag lamang yung security protocols at usapin doon sa gagawing rally. Pero wala nang binanggit doon sa kanilang pag-uusap. Ang sinasabi ng AFP ay intact sila Lakay internally sa loob ng AFP. Okay nga Rod, maraming salamat Enyal Parrosa. Balik sa inyo Lakay at Israel.